Magandang umaga po sa inyong lahat. Andito na naman si Kyle Hunting Mutya at mayroon na naman po tayong ipapakita ng mga bago na aking nakalap. Ito po ay mga mutya po na nakukuha po sa mga bundok at sa mga dagat at sa mga ilog po nandito sa aming aklan. Sa amin po na lugar na sa aklan po. Ito po ay aking uunahin na ipapakita po sa inyo. Ito po ay uri ng isang suso na kung tawagin po dito sa amin ay isang bagungon. Ibig sabihin po ng bagungon po ay yung sa pispan po na kulay itim, yung pinuputol po ang dulo at saka sinisipsip po ito pagka naluto na. Yan po ay masarap po gataan. Yan po ang tawag dito sa amin ay bagungon. Yan ay kinukuha po sa mga pispan po na mga nasisirang pispan, nandyan lang po yan sila. Yan po ang tinatawag na suso na bagungon. Ayan po, buong buo po talaga yan. Yan po yung itsura niya. Pag binaliktad po natin yan, yan po ay isang mukha ng duwende. Ang sombrero niya at saka isang mata. Yan po ang kanyang ilong, bunganga niya po. Napakaganda po ang kanyang itsura po. Ito naman po ay tinawag ko po itong uri ng pulang lagpasan. Ayan po, nakaikot po kasi ang pula at saka uri po siya ng paa. Ayan po. Pag napapansin nyo po ng ganyan, ayan po siya. Ayan po yung paa niya. Itsura po ng paa. Excuse me po. Tsaka yan po. Yan po ang muka ng bantay. Di bali isa ang mata, dalawa, tatlo po. At saka ito po yung ilong niya. At saka ito po ang kanyang bunganga. Ito po ay nakatira po sa dagat. Ito po ay mga engkantong dagat po. Ito po ay parang maskara po ang kanyang itsura. Yan po, kumikinang po ang kanyang mga nasa loob ng kanyang mga mata. Ayan po, kumikinang po yan. Para po siyang mayroon po siyang bato, tinatawag na bato aras. Ito po ay panlaban sa sumpa. Ayan po, sino man ang sumusumpa sa iyo ay ito po ay babalik lamang po sa kanya po. Ito naman po ay isang uri ng isang isda. Tingnan po natin, isdang-isda po yung mukha niya. Ayan po. Ito naman po sa kabila, ayan po, isdang-isda po ang kanyang itsura. Ayan po, kung napapansin po ninyo, ayan po yung mukha niya, yung bunganga niya. Ayan po. Isa sang uri na isda na isdang bato ito. Ibig sabihin sa bato lang po ito nakatira. Ito naman po, bagong-bago pa lang po ito. Ayan po, pagka tiningnan po ng ganyan, ang itsura po niya is parang hippopotamus. Ayan po ang kanyang ilong, tsaka bunganga niya po. Napakaganda ng gabay nito. Bagkos ay, ayan po ang mga gabay niya po. Ayan po ang mga gabay niya. Ito po yung malalakas. Ito po yung pang protection. Ayan po, isang diwata po ang gabay nito. Ayan po ang itsura. Di bali dalawa, tatlo, at saka yung isa is uri ng isang eel. Ayan po, ayan po. Ayan po, kasi ayan po ang itsura. Nakapalibot po yung eel dyan. Ibig sabihin, malakas po yan. May kuryente at saka kidlat po itong kasama. Ayan po yung itsura po ng gabay niya. Ayan po, talagang nanilisik po yung mga mata. Ayan po kasi naikutan po siya ng kidlat. Ayan po. Napakaganda po itong atang at bagkos ay ito'y maliit lamang po. Ayan po ang itsura ng gabay niya po. Ayan po. Parang uri siya ng isang pusa. Or ayan po, kasi para siyang leon ang mukha niya. Ito naman po, pag titingnan po natin yan, parang hugis siya ng isang pating. Ayan po, isa siyang uri ng isang pating. Ayan po. Ito po yung ngipin niya. Ayan po ang mukha niya. Ito yung pinakanguso niya. Isang ulo ng isang pating. Ayan po. Kung titingnan po niyan, pating po talaga yan. Ayan po, nakangiti na pating po yan. Ayan po, nakangisi. Ayan po, alam naman po natin, ang pating ang pinakatakutan sa dagat. Mapatao man yan or mapauri niya po doon sa dagat. Ayan po.
Napakaganda po yung kulay niya kasi may crystallize po na halo po yan. Yan po. Kung napapansin po natin, ito po yung pinaka gabay niya. Ang kakayahan po nito is taga-akit po kasi yan po, nakikita nyo po, at saka lumalapit po itong magandang binibini na yan dito po sa isang uri na para siyang isang uri ng ibon. Ayan po, ito po yung taga-akit. Ayan po, at saka dito naman po may mukha naman po dito na para siyang isang uri ng malakas na nilalang sa dagat. Ayan po, isa siyang uri ng sukoy. Ayan po, napakamarami po ang kanyang gabay nito. Ayan po, napakamasilaw po. Ayan po yung isa. Ayan po ay may corona. Ayan po, kung napapansin nyo po yan, yan po ay pinakamatandang bantay po ito. Ito po yung nasa gitna po yan. Yung itsura niya po talagang iba. At saka ito rin po, may itsura din po yan. Ngipin niya po, may mata din po. Pero ito yung kakaiba niyan sa gitna kasi yan ang napakamasilaw. Yan po ang pinakagabay na center niya po. Napakamalakas po ito. Ito naman po, kung susuriin po natin, ito ay isang uugis siya ng para siyang trispicos. Ayan po, pero nandito po yung gabay. Ayan po, kung napapansin po ninyo yan, napakagwapong tao po yan. Ayan po, itim lahat ng kanyang buhok, bigote niya at saka mata niya. Ayan po, at saka mayroon siyang kalong na isang bata. Ayan po, kinakalong niya pa yung isang bata. Ayan po, pag tinignan mo ng ganyan, napakagwapong tao po yan kasi kalong-kalong niya isang bata. Ayan po. Saka ito naman po, pag tinignan po ng ganyan, ayan po, isa siyang dragon na umiikot ng pagganon. Ayan po ang kanyang muka. Ayan po, dragon po yan. Ayan po, napaka puti na dragon po ito. At saka ito naman po, kung napapansin nyo po yan, ayan po yung isa rin po ito na gabay. Ayan po, ayan po rin itsura niya, may mata rin po, puti din po yan. Hindi ko lang maano, pero ito po yung pinaka-center na aking tinitingnan po dito kasi napaka magandang klaseng gabay nito sapagkat ito po ay may dalawang sipit. Ayan po, isa, dalawa. Kung napapansin nyo po yan, may mga balahibo po yan, mabalahibo po yan. Ibig sabihin, ito po ay coconut crab. Ito po ang pinaka magaling po ito kasi umaakyat to ng niyog. At saka kaya niyang basagin ang niyog nito. Ibig sabihin, malakas po ito. At ito po ay panggamit sa panghatak, panghila. At higit sa lahat ay ito ay panglinlang. Ayan po, panglinlang po ito. Ito naman po is uri po ito ng kidlat. Ayan po, kidlat po yan. Ayan po. Ang korte po niyan is para siyang uri din po ng isang isda din po. Ayan po, isda din po yung forma. Ayan po, napamaganda po ito kasi sa dagat po ito nakukuha. Ayan po, ayan po yung kamay na parang sumasalok at yung gabay niya po ay ayan po sa gitna, nakadilat yung mga mata po o paiba-iba po yung itsura. Ayan po, kasi nga po yung gabay niya, yan po, nakadilat ang mga mata na para siyang isang gorilya. Ayan po, ayan po. Ito nga pala yung mga bagong gawa ni Kyle. Bracelet po ito. Ayan po, ginawan ko ng paraan itong luya ko. Kasi hindi ko pwede itong itali na parang ganito sa ano ko kasi masakit pa ito sa pagtumama. At saka ito po ay humahaba na po ang kanyang ano, ang kanyang mura. Ayan po, mahaba na po. Saka ano na, umaangat na talaga. Ayan po, maiksi lang ito eh. Ngayon mahaba na kasi yan sinasabi ko, pag ginalagaan mo yung mga gamit mo ay tsak po na lulusog sila at talagang kailangan mo silang pangalagaan at mahalin. Ayan po, nagawan ko ng paraan po, tinali ko na lang po dito sa gitna para po hindi po siya matanggal. Ito po ay tested and proven na po ito sa negosyo. At ito po ay pangpaamo sa lahat. Ito po ay madali lumapit ang grasya po. Ayan po. Ito naman po ay nagawa ko lang po ito. Ito na, i-vlog ko na po ito. Pinapakita ko lamang po yan.
Yan po lahat yung mga gamit ko po. May mensahe lang po ako kasi nga po nandito po sa Aklan ngayon ay may kumakalat na po na mga ginagamit pa po ay yung mga katutubong ita po natin, aita po natin dito sa Aklan na ginagamit pa nila yung katutubong aita para po sa mga scam, nag-i-scam po. Yung ginagawa po nila is sa suka po nilalagay rin po yung bato, tapos yung mga bato na gumagalaw sa suka, yung bumubula, niluloko po nila yung tao po at sinasabi po nila na kayo ay siswertihin kasi yung mga bato na yan ay gumagalaw at kayo ay siswertihin sa ganitong negosyo, ganitong ganyan. Sa akin lang po, sana po matigil na po ito. At alam ko po na maraming apektado nito sa kagaya namin na nagbablog. Sana po masugpo po ito at mahuli. Ayon po sa aking mga nakikilala, kasi nga sa dami ko nang iniikutan ng mga lugar, kasi nga po ako ay nagtitinda ng isda. Nagtanong po sa akin kung totoo ba yung mga ganong bato daw na gumagalaw. Sabi ko, mayroon talaga kakong gumagalaw at saka bumubula. Pero ang katunayan po niyan, hindi po lahat ng bumubula ay sinasabi po na mutya at yan ay nagpapaswerte. Depende po yan kasi nga po, ang sinasabi ko nga po, itong mga gamit na to ay may laman po sa loob. Mayroon pong espiritu yan. Di mo alam kung iyan ay namiminsala o nagbibigay ng swerte. Kaya nga po, inaalam mo po yan. Kasi nga po, mayroon nga po yan sabi na may mga dasal po tayo na pangkulong sa kanila ang pangsarado. Kasi nga po, aalamin mo muna sa loob. Kasi ako po, pagka mayroon po akong gamit, kagaya po ng mga bago kong gamit na ganito, dinadala ko po yan sa simbahan. Ayan po, dinadala ko po yan lahat nila sa simbahan. Tapos, tuwing magbibindisyon yung pare, papunta po ako doon, bubuksan ko po yung bag ko. Hindi ko rin pinapakita sa mga pare po natin para nagre-respeto rin po tayo. Nilalagay lang ko lang po doon sa may bangko. Nakabukas lang po yung konti. Para pagka once na tawag nito, nagbindisyon na yung pare, malalagyan po siya ng bindisyon. Ngayon po, mararamdaman mo po dyan, lahat po sila ay mawawalang bisa yan pagka sila po ay mayroong kaliwa na gamit. Yan nga po, ang sinasabi ko po, natutulog po yan sila sa loob. Kaya nga po, mayroon po na panggising. Kasi nga po, tinuruan na po ako niyan ni Master Joel Cohocom regarding po sa panggising, yung pangpalakas ng mga mutya. At makikilala mo po ang mga mutya kung sila po ay sa kaliwa o sa kanan. Ngayon po, ang gagawin po natin dyan, kung yan po ay nasa kaliwa, ikaw na po ang magkokontrol niyan. At ikaw na po ang dapat masunod at hindi siya. Ngayon, pagka hindi mo talaga siya mapasunod, iwasakin mo po siya. Dalhin mo po siya sa simbahan at wawasakin mo po siya. At doon po ibibigay mo ang karapat-dapat na panungkol kay Ama, na siya ay yung ibinibigay kay Ama sapagkat siya ay masamang espiritu. Ayun nga ang sinasabi ko po, lahat po ng inyong nakikitang mutya ay mayroon pong laman. Malalaman po ninyo yan sapagkat kung kayo na po ay matagal na pong naghahanap ng mga mutya, ang sinasabi ko nga po, ang mutya po ay napakamasilang gamit. Ngayon po, naaawa na po ako kasi may nagsabi sa akin na ganoon po. Sa mga bundok po kasi pumupunta yung mga yung mga nagka-scam na yan yung marami yan sila ginagamit po nila yung mga katutubong aita o baka kako hindi naman yan sa aita kasi nga po marami naman pong maiitim na tao na kasing kulay po ng mga aita. Kaya ginagamit po nila yung aita na mga katutubo po natin. Sabi ko hindi yan kasi nga po ang mga aitang katutubo natin ay hindi po gumagawa ng ganun. Bagkus sila po ay marami talagang alam pagdating sa mga pagmumutya sapagkat sila ay nakatira sa bundok. Yan lamang po siguro kako ay ginagamit lamang po ang kanilang mga galing at alam. Kasi nga po minsan po kako yung mga kamukha po nila na magkakulay po siyempre pagkahinhalaan talaga siya na aita po o katutubong aita na dito. Pero sa akin hindi ako maniniwala doon kasi nga ang mga ganyang mga tao, mga professional po yan, magagaling po yan sila. Kaya nga sabi ko, lahat ng mga bato na pinapakita sa inyo wag po kayong magpanindang kasi nga
ang sinasabi ko po, mayroong mga Mexicano na binubulong at iniihip sa hangin o tugal po para po kayo ay sumunod sa mga kanilang gagawin. Ngayon po, kawawa nga po mayroon pong isang bahay, 3 tao, 12,000 po yata yung nakuha. Kasi tig 4,000, may tig 2,500, may tig 3,500, may tig 3,000, ganun po. Sabi ko ganun talaga kako yan kasi hindi nyo kasi kako nakikita yung mga sa mga henerasyon ngayon na may mga cellphone niya, yan yung po kako yung mga ginagamit. Kako mag-ingat ulit sa mga ganong bagay. Sabi nga nila sa akin idol, sir, ganun po, kasi alam namin na marunong ka sa pagdating sa mga ganyan, na marunong ka tumingin sa mga bato, ikaw nagbablog ka. Sabi ko oo, pero sabi ko yung mga ganyang klaseng pananalakad ay hindi ko gawain yan, bagkus ay ako yung nagbibigay ng mga gamit, at ako po ay nanggagamot din po ako sa larangan po ng tubig. Marami na po akong nagamot sa larangan ng tubig. At saka sabi ko nga po hindi po ako naniningil po. Sabi ko nga po yan ay bigay sa akin na biyaya ng Ama na kaalaman, at yan ay inaalay ko rin po sa Kanya. At sa mga maestro ko at sa mga nagturo sa akin nagpapasalamat po ako, at natuto pa ako sa paggagamot. Ayun nga po, sabi ko nga po sa kanila mag-ingat po kayo, sapagkat marami na ngayong gumagawa na mga paraan para lang kumita at manluko ng kapwa. Ay sabi ko nga po ang Panginoon natin ngayon ay pinapakiramdaman na tayo kung saan tayo maniniwala. Kung maniniwala tayo sa Diyos-Diyosan lang, o maniniwala tayo sa isang Diyos at saka isang anak na tagapagligtas niya na si Jesus, at sa ating Diyos Espiritu Santo, at ang kalungan natin na mahal na Birhen Maria. Sana po doon po tayo maniniwala. Wag po tayong maniniwala sa mga ginagawa lamang ng mga tao na ganito ganyan. Wag po tayong maniniwala doon, kasi nga po mayroon po tayong mga libro na kailangan nating basahin. At yun po ay bago ka palang pinanganak ay tinatawag na natin si Amang Makapangyarihan lahat. Kasi nga po paglabas mo pa lang ay umiiyak ka na. Ibig sabihin ay tinatawag mo na ang kapangyarihan ng Diyos Ama. Yun nga po ang sinasabi ko, na yan ay sinasabi ko lamang po na ang Diyos Ama ang dapat nating paniniwalaan sa lahat. Tumawag man tayo sa Kanya araw-araw, gabi, umaga, pagkagising po, tawagin po natin Siya. Siya ay makikinig sa lahat ng ating mga problema. Yung pong sinasabi ko. Pumasok tayo sa loob ng sugat ni Jesus, na hindi tayo matangay ng matukso at sa mga masasama po. At saka magpasok po tayo at magpakalong po tayo sa ating mahal na Birhen Maria, at saka sa ating Diyos Espiritu Santo, na tayo ay sakluban ng Kanyang Espiritu, na hindi po tayo matangay sa masasama. Yun lang po. At shoutout nga pala sa mga subscriber ko lahat sa iba't ibang panig ng mundo. Nagpapasalamat po ako, at talaga naman po na umaangat na po yung aking channel sa inyo po. Alam ko po tinutulungan nyo po ako lahat. At saka sa mga OFW natin sa ibang bansa, sana po mag-iingat po tayo sa dami na ngayong mga ganong sistema. Dapat po hindi tayo maniniwala. Bago po tayo gumawa ng action, alamin po natin muna lahat ang ating pamilya. Tanungin po natin kung ano po yung mga nangyayari. Bago po tayo kumilos, alam na po natin na safety ang ating pamilya, at huwag po tayong maniniwala agad sa mga salita. Kasi ngayon po, pwede nang gamitin ang cellphone sa mga masasama. Lalo na po mga text message, mga ganun po. May mga tugal po kasing nilalagay dyan. Kaya ingatan po natin yon, na tayo po ay maging mapagmatsyag, at tayo po ay laging magdarasal. Sabi ko nga po, 3 Ama namin, 3 sumasampalataya, at saka Aba Ginoong Maria, at saka Hesukristo, na humingi ka ng kapatawaran sa lahat ng iyong kasalanan. Yun po, at God bless you all.